lugar. 40 days sila nag-stay doon. Hello? Siguro kaya rin tumagal, dahil na-enjoy sila sa mga prutas na nandun. Ang sasarap kainin. Ang sasarap tignan. Hello, andiyan ba kayo? Amen. Ang blessing na ipinapangako na sa atin ng Diyos ay enjoyable. Hindi endurable. Amen? Amen. What else? Sunod, the spies that was sent in the land of Canaan were two divisions. Dalawang pangkat. Isang 10 at isang 2. Kaya pag pinagsama, 12 silang lahat. Kasi bawat tribo may isang delegate na espiya. Yung 10, majority. Yung 2, minority. Si Joshua at si Caleb. Minsan sinasabi natin, majority is always right. Do you believe that? Not all the times. Not all the times, majority is always right. There are times that minority are those who are right. In this case, makikita natin mamaya kung sino ang tama, yung nakararami o yung kakaunti lamang. And then also we need to understand these two divisions of spies who spied the land of Canaan, they both gave their report to Moses and to the whole congregation. Nung sila nagsibalik na, yung 10 nagbigay ng report kay Moises. Yung 2 nagbigay din ng report kay Moises. Now listen. This is the moment of truth. Whose report will you believe? Ha? Kaninong balita ang paniniwalaan mo doon sa 10 o doon sa 2? Kayo ho, mga kapatid. Minsan ito problema natin. Makinig kayo mabuti. Ito problema natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Kapag yung ating kaibigan na matalik o kapag yung ating kasambahay ay may ibinalita sa atin, lalo na ang ibinabalita ay hindi maganda patungkol sa kanyang nakagalit. Hindi naman pa natin nakasama yung nakagalit niya, hindi pa natin nakita, pero dahil ang nagbalita ay kaibigan mo, kapamilya mo, ang dating sa'yo ng balita, parang totoong-totoo. Yun ang problema ng maraming tao ngayon. Yan ang problema ng maraming Kristiyano ngayon. Walang bait sa sarili. Hindi ginagamit ang sariling isip. Madaling naniniwala saan? Sa kung sino at ano ang report. Kaya tuloy, listen. We are being deceived by wrong informations. Naapektuhan ang ating past, present, and future life because of this wrong information that we believe. Wala pa tayong ginagawang mga kaukulang na hakbang, pero dahil may nagbalita sa atin, ay oo nga, ganun nga siya. Talaga ba ganun siya? Kaya tuloy, ang damdamin mo dun sa tao na yon, ang isip mo sa tao na yon, negative na rin. Ang tanong, nakasama mo ba yung tao? Kilala mo ba talaga yung tao? Hindi. Pero naniwala ka agad sa sabi-sabi. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang gano'n. Mahirap yan, mga kapatid. Ilalagay ka sa kapahamakan ng paniniwala mo agad sa balita. Hello? Hello? Hindi alam nung tatay yun na tumaya sa loto. Ang sabi ng mga anak, nako, paano natin ito ibabalita kay tatay? Hindi rin pwedeng ma-excite si tatay. Hindi rin pwedeng matakot si tatay. Very crucial ang kondisyon ng sakit niya sa puso. Nagkataon itong mga anak ay born again. Sabi ng mga anak, siguro ikonsultahin natin si pastor. Si pastor ang ating ayaang magsalita. Kasi si pastor peacemaker yan. Si pastor very gentle yan. Marunong ng psychology yan. Alam niya paano i-approach si tatay. Kinonsultan na kay pastor. At sinamahan sila ni pastor sa hospital. At si pastor gumawa ng introduction para magsisermon eh. Sabi niya, kapatid na Berto, kung sakali ba na ikaw ay magkakaroon ng 1 milyon,
Ano gagawin mo doon sa pera? Ay, alam mo, pastor, nakita ko yung kusina namin, sira na, ipapagawa ko po. Kung sakaling magkaroon ka ng 10 milyon, anong gagawin mo sa pera? At tutulungan ko yung mga kamag-anak ko. At magtatayo ako ng simpleng negosyo. Kung sakaling sabihin ko sa iyo na meron kang tatanggapin na 50 milyong piso, anong gagawin mo? Ang plano ko dyan, pastor, yung kalahati for savings, yung kalahati ibibigay ko sa iyo. Sa tuwa ni pastor, si pastor ang inatake sa puso. Siya ang hinimatay. Minsan ito problema natin. Hindi natin inihahanda ang sarili natin sa mga balitang dumarating sa atin. Agad tayo naniniwala. Kaya tuloy sa paniniwala natin sa mga balita na dumarating sa atin, tayo rin ang nasisira. Dahil sa ating biglaang paniniwala. Amen? Now, this is the moment of truth. Sa palagay nyo, sino at kaninong balita ang dapat paniwalaan ni Moses at ng buong kongregasyon ng Israel? Ang balita ng 10 o ang balita ng 2? Whatever report you believe, it will bring you a result. Ano man ang paniniwalaan ng balita, magdadala sa ito ng resulta. Hello? Pag naniwala ka sa isang balita, ano man ito, meron itong magiging kaugnayan na sa'yo. Dahil pinaniwalaan. Mga kapatid, sa mga passage na ito, we will discover the 3 important elements that we should consider in believing any report. May 3 mahalagang bagay na dapat tayo isaalang-alang sa paniniwala sa mga balita na dumarating sa atin. Are we ready? Are we ready to discover, to know, understand these 3 important elements to consider in believing any report? Number 1, the character of the reporter. Dapat kilalanin mo, anong klaseng reporter ba to? Mga kapatid, hindi porket sinabi, ako ang reporter, ako'y kabilang sa channel ganito, maniwala kayo sa akin, servisyong totoo. We need to scrutinize the character of the reporter. Tingnan natin, sabi ko sa inyo, ang espiya na pinadala ni Moses ay 2 pangkat. Isang 10, isang 2. Let's scrutinize the character of these 2 divisions of batches of spies who spied the land of Canaan. Tingnan natin yung 10 espiya. Sa verses 28, tingnan niyo yung Bible nyo,